mag-viral nung nagawa mong kahihiyan sa birthday ni Sir ko. Dahil lang sa nabaling tahong. Paano niya malalaman yun? Tingin ko may kinalaman siya dun eh. Huwag mo sasaktan ang asawa ko. Para kang tanga, kinikilig ka ba? Tatama nito eh. Ma'am Venice, ako nga, yung babaeng kinokopya mo. Gusto mong agawin lahat sa akin? Yung asawa ko, yung bahay ko, yung buhay ko! Ikaw yung umalis. Iniwan mo ako, di ba? Ang sabihin mo, gusto mo lang din akong palitan? And I've always been loyal to you. Yung lawyer na hinire natin para iproseso yung divorce papers nyo ni Venice, nakulong siya for fraud. That means hindi nga natuloy yung divorce ninyo ni Venice. Balik pa rin ang kasal namin ni Venice? Yes. Eh, ang malas nyo lang, malandi ang nakuha ninyo. Lumaki man po akong mahirap, pero pinalaki po ako ng nanay ko na marangal. Just get rid of her para wala nang gulo. Fine. Magmula ngayon, wala na tayong kontrata, Tata. Francis. Tata, I think it's better if you go home. These are personal matters. Ayoko na rin ma-involve ka pa. $5 million. Just like what we agreed on. Salamat. Pambihira! Pagkatapos ka nilang pakinabangan, basta-basta ka nalang i-chapwera, ha? Ganun ba? Ganun ba? Mukhang ba? Ang importante, hindi na tayo mababahala sa lagay ni Tata doon. Diba? Okay na yung bumalik na sa dating buhay natin. Nagkakain na. Paano na po yung pang-dialysis na may gwapa, ate? Hindi ba kinukuha mo yun sa pang-araw-araw na sahod ni Sir Francis? Magkabala ka. Basta, hindi ko papabayaan yung pang-dialysis ni nanay. Maghahanap ako agad ng bagong trabaho. Nay. Yan po yung huling cheque na binigay sa akin ni Sir Francis. 5 milyon po yan. You better start thinking of ways of making it up with your husband, Dennis. Sir, sino po kayo? Balik kayo rito! Sino po kayo? Balik kayo rito! Balik kayo rito! Ma'am! Marcelo, anong ginaubra mo sa balay ko? Wala kagid kabalo. Kung ngaari ko diri. Vivian. Istoryahan tani sang matawhay. Lagpas ka na! Sa pinag-usapan nating petsa! Basta sa ulo ko, itukol! Mahimo ako sa paagi. Marcelo, bigyan mo pa ako ng konting palugid, ha? Marcelo. Artista to, di ba?
siguraduhin mo kasi sa susunod kong balik dito, eto, uunahin ko to. Tapos, isusunod ko to. Bago kita tapusin. Entiendes? Malinaw! Oo, Marcelo. Naintindihan ko. Babalik ako, ha? Mom! Sino yung lalaking yun? He's a loan shark. May utang ako. Ano? Bakit ka nagkautang? Sugal. Magkano, Ma'am? $250 million. Di ba ikaw bahawak ng pera ko, Ma'am? Tapos ginagamit mo lang sa sugal? Makasalita kayo, kala nyo. Ako lang ang gumagastos ng pera natin, ha? Bakit ikaw? Sugar, ilang business investments na yung ginawa mo na lahat naman sila palpak? At ikaw, Venice, maluho ka di ba? Inggitera ka pa. Kung ano meron yung mga kaibigan mo na mga artista, kailangan meron ka din. Tapos sasabihin niyo ako gumagastos lahat? Oo, may utang ako, pero kayo din ang gumagastos ng pera natin! Kaya kung ako sa'yo, Venice, ayusin mo yung relasyon dyan sa asawa mo. Dahil sa kanya nakasalalay ang buhay natin, ha? Natin! Kaya tulungan niyo ako. Tulungan ninyo akong gumawa ng paraan dahil kung hindi, pare-pareho tayong mamamatay sa gutom. O di kaya, mapapatay tayo nung sindikatong yon. Mamili kayo! Ayusin mo, ha? Ayusin mo! Mom! Ang laki ang halaga niyan, Sa pinikula ko lang tsaka sa mga TV, narinig yan, Ate, parang may dumi. Ha? Parang kumalat yung tinta ng ballpen dyan sa pirma. Hala, oo nga. Hindi ba masela ng mga bangko sa ganyan? Di bale, kakusapin ko na lang po si Sir Francis. Papapalitan ko na lang po ito. Yan, tama yan. Humingi ka ng bago. Ito ka na, musog ka nga. Wala to nung nalagay ko sa bag ko. Wala nilagay ko sa envelope.
Yan ang rason kung bakit kailangan natin si Francis. Nakita mo kung gaano kahalaga siya sa buhay natin. Saan na lang tayo pupulutin ito? Sikat ka nga pero barya lang ang kinikita mo kumpara sa pera ng mga palma. Sige. Ayusin ko to. You know, I miss this. I miss us. Ngayon lang ulit tayo nakapag-date. Yeah. Namiss ko din to, kaya nga ako yung nag-book ng restaurant na to eh. Kasi gusto kong makabawi sa'yo. And I'm glad we're okay now. Anyway, I need new shoes. I need to go shopping later, okay? Later na lang, love. Nag-text kasi bigla si Sir Gov. He said he needs to talk to us. Huh? Bakit daw? Hindi ko rin alam. Let's go. Waiter. The bill. Don't call us, ha? We'll call you. Thank you. Ano ba yan? Daisy! Ano ba yung mga kinukuha mong aplikante? Mga inutil! Sorry po, Miss Ivana. May isa pa pong aplikanteng naiwan sa labas pero may problema po. My God, may problema pala eh. Bakit mo pa kinakausap? Ano ba yun? Papasukin mo. Sure po kayo? O gusto mo, ikaw yung palitan ko. Bago po kayo magtanong, hindi po ako si Ma'am Venice. Ako po si... Oo naman. Obvious naman sa choice of clothes mo na hindi ikaw si Venice eh. Pero grabe, sobrang magkahawig kayo. Umupo ka. Come on, sit. Ako ho si Roberta Magbanwa. Nagbabaka sakali ho sana ako na makapagtrabaho po ako dito bilang isang cook.
Pangarap ko po kasi magkaroon ng sarili kong restaurant balang araw eh. So, hindi ka pala nakapagtapos ng pag-aaral? Opo, pero kaya ko naman matutunan kahit ano. So, ano yun? In the meantime, pagpapracticean mo yung kitchen ko, ganun? Ay, hindi naman po sa ganun, ma'am. You know what? I'm sorry, pero hindi kita matatanggap dito. Masyado kasing mataas yung standards ko pagdating sa kinukuha kong empleyado. Eh naku, ma'am, huwag kayong mag-alala. Sanay na sanay talaga ako magluto. Gusto niyo, lutuan kita ngayon para matikman mo eh. You know what? I don't want to waste my time with a taste test. Sino ba nagsabi magaling ka magluto? Nanay mo? Ganito, Miss. Ano nga ulit yung pangalan mo? Nakasulat po dyan. Roberta. Okay, Roberta. Don't take this personally. Hindi dahil sa naalibad-baran ako sa mukha mo kaya ako sinasabi to. Pero siguro, kailangan mong babaan yung pangarap mo. You can't just come here at bigla mong maisip na gusto mo ng ganitong negosyo. Mayong adlaw, Sir Goff. Sir Goff. Venice, I don't usually ask favor from you. Anything for you, Sir Goff? Gusto kong lutuin mo ulit yung batchoy sa buko na ginawa mo ng party. What? Lulutuin ko? Nay, papatulong po sana ako. Kailangan ko po magluto kasi dito sa party po ni Sir Goff eh. Alam ko na, magluluto ka ng batchoy na may buko. It was the decision of the board. We need to reach our target sales. We need to exceed last year's sales, so we need something new. Something more exciting to entice more customers. Lahat ng nakatikim ng batchoy sa buko na sarapan. Even the members of the board. That's why we decided na isama to sa main menu officially. Kung lutuin mo ulit yung batchoy sa buko na ginawa mo ng party. Sure. Pero baka mahirapan ako na i-replicate yung lasa kasi nagmamadali ako ng party. Bakit ka mahihirapan? Makakalimutan mo? Eh, di ba recipe ng lola mo to? Sir Goff, if I may. Hindi ba manibagong mga customers if bigla tayo mag-add ng dish sa menu? Are you questioning my decision? Prepare the dish again next week for us, Venice. We need to make sure na hindi tsambay ang ginawa mong timpla. Hindi kita matatanggap dito, ha? Makakaalis ka na. Get out of here. Yung folder ko po. Ma'am. Naku po ng folder. Yaman naman yun.
ba naman folder? Ma'am Benis? Ma'am Benis? Ate, si Ma'am Vivian po o si Ma'am Sugar yung sinadya ko po dito? Wala sila dito, si Ma'am Benis lang hinandito. Taglit lang, ha? Ma'am Benis? Ma'am Benis, andito po si Tata. Wala si Mami at si Ate dito. What do you need? Ma'am, may ipamangkot lang ko. Hindi kita marinig. Ako pa bababa dyan? What do you need? Ma'am, may ipamangkot lang ko. Hindi kita marinig. Ako pa bababa dyan? Venice, hingi lang po sana ako ng tulong na makausap po si Sir Francis. Hindi po kasi ako basta-basta pwedeng pumunta po dun sa mansyon ng mga Palme. Kasi hindi po ako pwedeng makita po dun. Nasira po kasi to eh. Anong problema dito? Yung tinta po kasi ng ballpen nasira po, kaya papapalitan ko sana kay Sir Francis. Aksidente ba talaga? Or sinasadya mo para makita mo yung asawa ko? Kung tutuusin nga eh, dapat hindi ka na binabayaran. Hindi ka ba masaya na nakapagsuot ka ng magagandang damit? Na nakakain ka ng masasarap na pagkain at natulog ka sa isang mansyon? Alam mo mga bagay yun na hindi mo mabibili buong buhay mo, di ba? You know what? Di ba nasira mo to dahil sa katangahan mo? Ay, hindi na namin papalitan to. Ma'am, kinanglan kong kwarta. Habang tumatagal po, nanganganib yung buhay ng nanay ko, kaya nagmamakaawa po kung tulungan niyo po ako. Sige po. Kung hindi niyo po ako matutulungan, ako na lang po gagawa ng paraan makausap si Sir Francis. Malandi kang babae ka? Subukan mo lang na lumapit sa asawa ko! Hindi po ako malandi! At hindi ko nilalandi yung asawa mo! Hindi ko po kasalanan na masama ka mag-isip tungkol sa ibang tao! Sabi mo? Nasa teritoryo kita! Mayabang ka! Ah! Hindi ka talaga titigil? Bitawan mo! Bitawan niyo po ako! Ang bilis! Mas lumaki mo, malandi ka! Mas pipiliin ko na maging mahirap ka sa maging kaugali mo! Tawan mo ako! Ah! Mabilis! Kailangan malaman ng lahat na ako ang tunay na asawa ni Venice. Kasal kami ni Venice at invalid ang kasal nila ni Francis. Hindi ako papayag, sisirain mo ang buhay ng anak ko, ang buhay namin! Hindi magbabago ang katotohanan na ako ang asawa ng anak mo! May pabor sana akong hihilingin sa'yo. We need you to pretend to be Venice again. Oh? Venice, we need to talk. James! Magkamukha kayo, ha? Ano meron? I'd appreciate it if hindi ka nakakalaw sa mga personal matters ng family natin. This is not a part of your job. Sino ka? Tata! Sir Francis! Sir Francis! Anong gusto mo? Daanin natin to santong dasalan o santong paspasan?